Hello mga idol, welcome back to my channel. Please subscribe on my YouTube channel, TikTok account, and Facebook page para masagot natin ang inyong mga katanungan. Isa sa mga subscribers natin ang nagpapatulong tungkol sa maternity reason of rejection niya. Nagtatanong siya kung ano yung dapat niyang gawin para ma-approve agad yung fina-file niyang maternity. Ang tanong niya ay, "Sir, good evening po. Nakailang file na po kami sa SSS hanggang ngayon, di pa kami na-approve. Ano po dapat namin gawin?" Yung unang rejection niya ay submit child certificate of live birth or certificate of death issued by PSA with official receipt. Ang gagawin mo dito ay i-comply mo lang itong reason ni SSS tapos i-refile mo po siya. Pag nag-refile po tayo, yung dokumento pong ito, i-attach nyo rin po itong mismong screenshot na itong reason ni SSS para po ma-review po agad nung evaluator na itong nire-refile po ninyo ay meron ng unang nag-evaluate para makita niya na ito na pala yung dating reason for rejection. Ngayon, nung sinubmit niya, ang next reason naman ng rejection niya ay for clarification of the date of separation indicated in the certificate of separation from employment o kaya naman affidavit of undertaking. Ibig sabihin po, ika-clarify po ninyo yung inyong date of separation sa previous employer ninyo. Kaya po nila ito hinihingi dahil yung dineclare po ninyong date of separation ay meron po kayong posted contribution under doon sa company na yon. Halimbawa po nito, nag-separate po kayo sa kanila ng month of August. Pero noong September, meron pa po kayong posted contribution. Kaya po, ipapaulit po ninyo yung sinubmit ninyong certificate kay SSS para maklarify po talaga yung exact date of your separation. At kailangan mo rin mag-submit ng certificate of separation indicated na no advance payment was granted by the employer o yung tinatawag namin na certificate of non-cash advancement. Hingin nyo na lang po ito sa inyong previous employer para po matulungan po nila kayo. Ngayon, kapag nagbigay ang inyong previous employer ng certificate of non-cash advancement, hingan nyo na rin po sila ng kopya ng L501 na kung saan kung sino yung nakapirma sa certificate ay dapat siya rin yung authorized signatory na nakalagay sa L501 kasi i-check po yan ni SSS sa kanilang system. Ngayon, kapag nag-refile po kayo, yung unang rejection isasama po ninyo kapag nag-refile plus itong pangalawang rejection pag inirefile po ninyo. Ngayon, kapag halimbawa may pangatlo ulit na rejection, i-attach nyo po yan kung ano yung mga naunang rejection, pangalawa, pangatlo hanggang pang-apat. Ngayon ang tanong, bakit nangyayari? Napakarami naman nung proseso. Kasi yung mga medical section evaluator po natin, iba-iba pong branch yan. For example, yung final po ninyong reimbursement, ang nag-evaluate po ay sabihin natin sa may central office. Nung nag-refile po kayo, ang evaluator naman po nung pangalawang nag-refile kayo, ang nag-evaluate ay sa may Tarlac, sabihin natin, sa ibang central processing. Ngayon, i-re-evaluate lang nila yan. Kung hindi nyo po in-attach, ibig sabihin na kapag na-receive po nila yan, ibig sabihin yan ay first pa lang na submission nyo. Kaya dapat kapag nag-refile po kayo, kahit sabihin natin na 3, 4, 5 rejection yan, i-attach po natin yung mga rejection ni SSS para po mabasa nung evaluator na itong nire-refile po ninyo ay marami nang nag-evaluate. Sinasabi ko po ito sa inyo dahil based on my personal experience as HR practitioner, marami na po akong na-file sa company ng reimbursement and puro rejection po yung reason. Tapos kapag nire-refile ko, meron ulit panibagong rejection. Kaya nga po ito yung itinuturo ko sa inyo para maging aware po kayo kung paano yung technique pag nagre-refile. Sana po nasagot ko ang inyong katanungan and hoping na ma-reimburse nyo rin po kaagad ang inyong concerns.
Mga idol, konting pasuyo lang na pasubscribe din tayo sa ating TikTok account at pasupport din po, sana umorder kayo sa ating TikTok shop para makatulong din po kayo sa akin as a content creator. Nasa description lang po yung link para mabisit po ninyo yung ating TikTok shop. Maraming salamat and God bless everyone.